So hello, good evening, and welcome po sa ating session 12 ng ating lecture about sa evidence that demands apologetics. I'm Sir Jeff, Kuya Jeff, kung ano man gusto yung tawag sa akin. And I'll be your lecturer for tonight. So as always, let's open with a word of prayer. So dear Heavenly Father, we thank you once again for another opportunity na makapag-gather ngayong gabi, makapag-aral po ng salita mo, Lord. Thank you, Lord, sa pag-sustain sa amin sa ginagawa namin ito, Lord. Mahaba po itong journey na to, but yet we have come this far, Lord. And thank you, Lord, sa dami ng natutunan namin in the past sessions. And tonight, may you bless our discussion again, Lord, as we continue to study about the evidence po kay Jesus Christ. Lord Jesus, I know that you are here with us, Lord. Ikaw ang pag-uusapan namin, Lord. So nawa, Lord, gabayan mo kami sa pag-aaral namin sa buhay mo, Lord. Tulungan mo po ako bilang inyong lingkod sa pagtuturo, Lord. And higit sa lahat, Lord, I pray for every student na dinadala mo dito, Lord. I pray na sana yung matututunan nila ngayon is magamit para mas lalong tumibay yung faith nila, mas lalo silang maging sure sa faith nila sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, na magamit mo sila para maturuan din yung iba at matulungan din yung iba na maniwala sa iyo at tumibay din yung pananampalataya sa iyo, Lord. Lahat ng to, Lord, ginagawa namin para sa iyo, Lord. We love you so much and we pray this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ayan. So, good evening, everyone. So, the usual suspects are here. Except kay Brian. Asan si Brian? Wala yung Roper saka si Jonah. Present po, present. Oy, Ma'am Rose, asan yung mga bata mo? Ay, diyan pala. Sorry. Andiyan pala. Sorry, andiyan pala. Mga Okay. boys! Andiyan ka pala, sorry. Pogi mo kasi naka-off kasi camera mo eh. Pakita mo mukha mo. Sorry, naka-record na tayo. Ayan, anyways. Ayan, so welcome. No, happy. Naka-record. I'm happy na nandito kayong lahat. Ayan. Magkasama din ako dito for the first time. Katabi ako dito. Ayan. So, ay, may ano tayo. May first timer tayo si Ate Iti. No, kasama ko po siya sa GCF. Ayan. Hi, Ate Iti. Hi naman kayo. Hello po, hello. Welcome, Ate Iti. So, na Ate Iti, napapaligiran tayo ng mga taga CCF dito. Joke lang. Yun nga, we're one church naman. No? Kaya, natutuwa ako kasi parang hindi natin, we are not are affected by yung mga borders na yun, di ba? Sa mata ni Oo Lord. naman, oo, kapatid yan. Yan. So, ayun, no? So, kung kaya nyo mag-open naman din kayo ng camera para mag-anuhan tayo. Yan. So, ngayong gabi, tutuloy natin nga, sensya na nagkasakit ako last time. Pero ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, ay tutuloy natin yung evidence for Jesus Christ. At ang pag-uusapan natin ngayon, sabi nga ni Pao, super interesting. Hi, Ate Malu. Ayan, okay. Kasi sabi ni, bakit ito yung pinaka-favorite mo? Yung sabi daw niya kasi yung about sa Messiah. Bakit, Pao? Anong meron dito sa session na to? Well, kasi nung nagbabasa ako ng Bible, nung parang last year kasi kami ni JI, tinapos namin yung Bible. So parang nag-start kami ng chronological. So nung nabasa ko yung entirety ng Old Testament, parang nung binabasa ko yung New Testament, tinatry ko hanapin, uy, parang na-mention ko sa Old Testament. So parang na-amaze ako. Tapos ngayon, parang gusto ko rin yung topic kasi interesting dahil masasummarize. Okay. Hopefully lahat yung napag-aralan. Ayun, thank Pero you, na Kuya ano ka Jeff. rin pa doon? Parang napaisip ka rin ba? Kasi ang topic natin ngayong gabi po is kung si Jesus Christ ba yung Messiah. Siya ba yung prinopesay sa Old Testament? Yun ang topic natin eh. Kasi parang minsan tinitake for granted na natin na, oh, Messiah, Messiah, Messiah. Pero ang tanong, asan ang proof? Di ba? Parang, paano natin nasabi na siya nga yung sinugo talaga ni Lord, yung prinopesay niya? Hindi naman kayo ba napaisip doon? Hindi kayo nag-struggle doon? Or tinitake for granted niyo lang na siya yung Messiah? Hello? I think siguro yung convinced na eh. Convinced na Hindi kayo? essential kasi convinced na. Oh. Oo, tama. Yun nga mahirap sa atin minsan, parang we take it for granted yung faith natin, hindi natin siya na ano. Kaya pag question tayo, doon tayo nako-caught off guard na hindi tayo ready. Ay, ba't ko pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan ko? Which is why I'm reminding you of your assignment for this course, di ba? Why do you believe what you believe? Kasi yun ang goal natin. And for Ate Itis sake, share ko lang back mabilis po. So yung apologetics, ito po yung larangan sa Christianity kung saan ang inaaral natin is to defend our
faith, no? Kumbaga iba po siya sa doctrine kasi sa doctrine ang inaaral natin yung tinuturo ng Bible. Pero sa apologetics, medyo nag-extend tayo kasi inaaral natin paano natin i-defend yung faith natin kasi namumuhay tayo sa mundo ngayon na may mga tao na questionin yung faith natin na hindi sila naniniwala kay God. So, ito yung sagot nila. So, paano mo i-explain yung sarili mo? Ba't ka naniniwala kay God? And ngayong gabi, paano natin nasabi na si Jesus yung Messiah, siya yung Kristo. Ayan, so mag-share screen lang po ako. Ayan, so interesting ba yung pag-usapan natin ngayong gabi? Very, yeah. Okay. Yung topic natin ngayong gabi, ang talagang main audience nito yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo. Kasi kung familiar kayo, meron tayong tinatawag na mga Orthodox Jews. Okay? Yeah. Pag sinabing Orthodox Jews, ito yung mga Hudyo pa rin sila ngayon na hindi sila Christian, Hudyo sila. At parang namumuhay pa rin sila sa Old Testament. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah. Pero bago ko mas explain palalo yon, ito naman yung relevant sa atin kasi tanong ko kayo, kailan ba kayo huling nakakasalubong ng Hudyo? Kailan kayo huling may na-meet na Hudyo? Never pa ata, kuya. Never pa, no? So most likely hindi siya magagamit pa. Pero malay mo, di ba, dumating sa point na may mamit kang Hudyo. Pero sa ating mga hintil, hindi ibig sabihin na hindi natin kailangan isipin to or paghandaan to kasi may warning din na sinabi sa atin si Jesus. Nakikita niyo yung screen ko? Yes. Oo. Anong sabi niya sa Matthew 24 verse 5? Pabasa. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Okay. Diba? So si Jesus mismo ang nag-warn sa ating lahat na darating ang araw na maraming magsasabi na sila ang Mesiyas, sila ang sugo ng Panginoon, sila yung Kristo, sila daw ang anak ng Diyos. So kayo ba, tanong ko sa inyo, may narinig na ba kayong mga ganyan na kiniklaim na sila daw ang Kristo, ang Mesaya, ang anak ng Diyos? Pero, hinahanap ngayon. Nagtatago ngayon sa Davao. Sa Davao. Senyor Aguila. Oo, so maraming nagkikita. At saka before pa siya, kahit sa Amerika, ang daming cases ng ganyan na kiniklaim nila. Ayan, so kahit saang parte ng mundo nagkalipa na yan. So itong warning ni Jesus, nangyayari na to. So napaka-importante na tayo, ma-certain natin sa heart natin, hindi kayo, maka-fake kayo. Kasi alam namin kung sino ang totoong Kristo. Diba? So alam niyo kung sino ang totoong Mesiyas, sino ang totoong Messiah? Jesus Christ. Jesus Christ. O, paano nyo nasabi? Yun ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Yan ang pag-aaralan. Na ma-back upan nyo yung paniniwala nyo. Naniniwala ko na si Jesus ang Messiah at ito ang reason ko. So, game na? Okay. Okay, game na. So, balikan natin yung mga Hudyo. Okay? Ano problema ng mga to? Ba't ayaw nyo maniwala kay Kristo? So, pakinggan muna natin yung kaso nila. Okay? Reveal yourself as Messiah Yeshua. That she would know that you are out there and that you are real. And that her wish to know you can come true in Yeshua. In his name we pray. Amen. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Yeshua Mashiach. Amen. Amen. I felt that. All of my energies felt that you prayed for me now. So the hard truth is that less than 1% of the Israeli population know Jesus as their Messiah and Savior. Today, we're going out on the streets and asking Israelis, what do they know about the Messiah and Jesus? Let's find out. Do you know who the Messiah is? No. The Messiah? I don't know who the Messiah is. I don't know a lot. If we know it, it will be amazing. He's the one that's supposed to bring happiness and joy to the world. I think it's Eliyahu Hanavi. What about you? What do you think? Yeah, what do you think? Wow. Moses, no? Do you know anything about Yeshua? No. Jesus? No. Nothing? No. Because I was in the Jewish school when I was young, so I never. Of course, I know the story, but like this, like everyone, but not too much. Do you think he could be the Mashiach, the Messiah? I don't think so. No? I don't think so. Maybe I don't want to say something stupid, So I don't know. I love Jesus and I love everything, and I'm not religious.
religious cause a lot of Yeah, I'm not problems. religious either. Do you know who Jesus is? Yeah. What do you know about Jesus? It was Jew. And Sababa is for Christian people and the son of the God of the, for a Christian. The Christian, God for the Christian, even though he was Jew. He was Jew, that's it. But he's God for Christians. That's another story. Do you know who Jesus is? I know who Jesus is, yes. Do you know the story of Jesus? Yes. So basically the Christians believe that Jesus is the Messiah, and there's a whole thing about like a rebirth. He's dead, he comes back, then there's the I forgot the name of it, but like when they tzolvim oto, crucified, yeah. Yeah, that's it. Like, yeah. Like, do you know why he died? Why was he crucified? Something about the sins or The sins of? yeah. Everybody, I don't know. I don't know much about it, but yeah. So basically, it's our sin, and he dies on the cross for us, Something like so that, we can yeah, be yeah, with yeah, God. yeah, yeah. Nice, sweet. What's your name, man? Bar. Bar? Nice, Bar. Bar, can I pray for you, man? Pray? Yeah. Are you Christian or go for it? God, I pray in Jesus' name that you touch Bar and you let him know that you are the Messiah. Amen. Thank you, Bar. Have a great day, man. Yeah, what do you know about him? Jesus is the Son of God, son of Virgin Maria, and I don't know what is the part. Do you believe that's true? I believe that it's true. I want to believe that it's true. That's more accurate. Yeah, that's amazing. Thank you. Can I pray for you? What's your name? Shira. Shira, can I pray for you? Yes. Heavenly Father, thank you so much for Shira. Thank you for her open heart and her wonderful smile and her kind nature. Lord, I pray that you continue to open her heart to you, and that you can reveal to her who you truly are, and that her wish to know you can come true in Yeshua. In his name we pray. Amen. 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 God bless you. Thank you so much. Thank you. Wow, Achad. Wow, Jeff. So many people had no idea who Jesus was. Yeah, and actually some did. Yeah, and Yeah, when I they was pretty did, surprised. they didn't know like the whole story, which I feel is so important to share with Andiyan ka pala, kuya. Di mo naman sinabi. They get the whole story, and then they understand what Jesus has done for us and how beautiful that love is. It just has so much power. It does. And I pray and hope that God will use it and will get these people to know Jesus as the Messiah. Absolutely. So if you could pray for these people as well. Yeah. You don't need to know their names. God knows who they are. Just keep your prayers out for them. And thank you for watching and supporting our channel with your views and your likes. If you like the video, it'll help YouTube promote it more and get it out to more people. And don't forget to share it and subscribe to the channel. That's right. So thank you so much for watching, and God bless you. There. Yeah, so gawin natin ngayon, no? Ewan ko kung na-burden kayo doon, no? So, let's do it mabilis lang. So, Lord, we're praying for the people who don't know you yet, Lord, lalo na yung mga Israeli, Lord. Lord, nakakalungkot na makarinig na may mga taong hindi ka kilala at lalong pang hindi dinadeny na ikaw yung Messiah, Lord. So, we pray that you touch your hearts, Lord, just like you did to ours, Lord. And sana, Lord nga, yung lesson namin ngayong gabi is maging fruitful, mas ma-inspire kami, Lord, that to make you known to a lot of people, Lord. So, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Amen. Yan. Pero anong reaction niyo doon sa napanood niyo? Jeff din ang pangalan eh. Oh, Jeff Ng din, Alexa. syempre. Oo. Isa sa kanila. Oo. Kasi ano masabi niyo daw, Ate Tess? Yeah, nakakalungkot because they have the same race supposedly, di ba? Oo, kapwa nila Hudyo. Oo, di ba? And then Oo. they don't know. I wonder what happened to their ancestors na hindi talaga na share Oo. kanila. And Yeah. but God's promise is real that they will Oo. hear the good news Yeah, someday. hopefully. And Yeah. Sa ginagera sila ngayon, 'di ba, ng Iran. Pero pag nalulungkot ako doon, pero parang I see God in action doon kasi kasama to sa warning niya, 'di ba? Yes. Na parang hangga't hindi kayo lumalapit sa akin, nagre-repent sa akin, talagang kakatukin kayo ni Lord, no? Even, in nga lang, nakakalungkot, in a way na parang magigising talaga kayo, yung tipong aantayin pa ba natin na umabot sa punto na may magkakaduguan na, may mga matay na, para lang lumapit kayo kay Lord. Pero anyways, it's God's working na rin. So,
importante doon, hindi sila sinusukuan ni Lord. Ayan. Amen, yeah. Oo. So pag-uusapan natin yung Mesiya nga, lagi naririnig natin yun. Ano ba yung Mesiya? Bakit napaka-importante ng konsepto ng Messiah? Okay. So ano bang alam nyo pag sinabing Messiah, what is the Messiah? Ano ba yun? Savior. Savior? Sige, ano pa? Anointed. Ha? The anointed. Sino nagsabi nun? Si... Also. Ba't di ko makita yung ano? Yung parang... Yung... Di ko yung Bro, makita. Kevin, Kuya Jeff. Si Kevin ba nagsasalita? Like, okay. Nakikita niyo yung screen ko? Kita. Yes, Kuya Jeff. Walang thumbnail. Asan yung thumbnail na maliit? Ito? Sige, nag-share na kayo. Okay na. Okay. So, balikan natin mabilis lang. Okay. Bakit napaka-importante nung Messiah? Okay. So, anong nangyari sa Genesis 3? The fall, no? So, dito nagsimulang pumasok ang kasalanan at dito na pumasok yung problema kaya tayo nasa sitwasyon natin ngayon. So, pumasok, di ba, yung Aha sa garden, and then si Eve, saka si Adam, nag-fall sila, and the rest is history. Pero, napaka-importante din ng ano na to kasi nakita rin natin yung action agad ni God, no? Kasi, after ma-fall ni Adam at ni Eve, 'di ba may parusa silang tatlo eh. May parusa yung snake, yung serpent, may parusa si Adam, may parusa si Eve. Okay? Ngayon, notable yung kay Eve. Kasi may sinabi si Lord sa kanya, pero hindi yung parusa kay Eve, parusa yun dun sa serpent. Okay, sabi sa 3:15, ay sa serpent, 'di ba? Parusa sa serpent. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, pag binasa mo to, parang wala lang. Pero pag inanalyze mo siyang mabuti, meron siyang tinutukoy na someone. Kasi sabi, di ba, may enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. So, offspring nilang dalawa. Offspring ng serpent, offspring ng woman. So, tao to. Tama ba? Oo, tao yung nanay eh. Di tao rin yung anak. Alamang. So, yung serpent, spiritual. So, yung offspring niya, spiritual din. Di ba? Evil spirit. So, anong gagawin ng dalawang offspring na yon? So, yung offspring ng woman, he shall bruise your head. So, parang tatapakan niya yung ulo ng serpent. So, pag tinapakan ng ulo, buhay pa ba? Patay na? Patay na. Patay na yon. So, defeated na. Di ba? Pero yung offspring ng woman, although siya yung panalo, mabubruise siya, masusugatan siya sa heel. So, hindi siya parang sweep victory. Parang may pain siyang mararanasan. So, ano yon? Parang anong idea yung gusto niyang ipakita doon? Parang savior, no? Parang may savior na darating. Pero ang point is, ito yung tinatawag natin na proto-evangelium. Ito yung unang-unang beses na minention ni Lord yung savior natin. Kaya napaka-notable ng Genesis 3:15. Yan yung proto-evangelium. Yan yung unang promise ni Lord about dun nga sa Messiah. Ngayon, punta tayo sa 1 Samuel 2. Ano naman ang nangyari dito? 1 Samuel. So, prayer ni Hannah. Sino si Hannah? Anak ni Samuel. Ito yung no? Ito yung siya yung babae na hindi magkaanak. Ay, tama. Tapos pray siya ng pray para bigyan siya ng anak. And then finally, binigyan siya ni Lord. Tapos sa chapter 2, ito yung prayer ni Hannah, no? Nagpasalamat siya kay Lord. My heart exalts in the Lord. My horn is exalted in the Lord. Yeah, my mouth drives my enemies because I rejoice in your salvation. Pinupuri niya si Lord. There is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God. And so, ganyan. Ngayon, bakit napaka-importante ng prayer ni Hannah sa buong Bible? Sinong may alam? Bakit super critical to? Hindi natin ito masyadong pinapansin eh. Pero sa mga Hudyo, bakit super critical? Sige nga, ano yun bro? Naalala ko kay Jeff nung mga D12 natin. Ito yung pinakaunang instance na binanggit yung sino ba? Si Jesus? Or parang yung first parang
Very good, pinaprocess J.I. ko. Yeah, palakpakan natin si J.I. Okay. So bakit siya critical? Hindi, yung unang instance na minention yung Savior, yung Genesis 3:15. Pero tama si J.I. Kaya siya itong critical, yung Hannah's prayer. Kasi dito unang-unang ginamit yung term na, basahin natin yung verse 10. Yung verse 10 ha. So nakaready na ako sa Hebrew ko. Ayan. Okay. So verse 10. Ayan. So verse 10 ito, verse 10. Yung ang basa ng Hebrew from right to left. Ayan. So ito yung transliteration, ito yung original na Hebrew, ito yung translation sa baba, ganyan. So, Yahweh, Yatum, ganyan. Pero ano yung sa dulong word? The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. So, anong anointed sa Hebrew? Messiah. Very good. Kaya napaka-importante ng Hannah's prayer sa story ng Bible kasi yun yung unang-unang beses na na-mention yung nagamit yung term na Messiah. Mashiach ang pronunciation nila, Mashiach, parang gano'n. Di ba kanina lang narinig yung Mashiach? Do you believe he's the Mashiach? Ganyan. So Mashiach means anointed one. So pag sinabing Messiah, anointed one. So, and the rest is history. Sunod-sunod na yun sa Old Testament about random prophecies para about the Mashiach, the Messiah. So, gets nyo na? Yes. Yeah. Okay. So, yun ha. So, Genesis 3:15, unang minention yung about yung need natin for Savior, and then sa Hannah's prayer, dun minention yung ginamit yung term na Messiah. And so, yun na nga, no? So, ang dami na nilang na-receive na prophecies about sa Messiah. So, ngayon, let's punta tayo dun sa lesson natin. Paano natin nasabi na si Jesus yung Mashiach, yung Messiah? Yan. So I hope nabasa niyo yung book kasi makapal to. Okay, so simulan muna natin sa introduction. So numerous and pervasive instances in the Old Testament of description and detail that correspond to the life of Jesus are like threads in a tapestry that is gradually filled in to reveal him as the Mashiach, the Messiah. Put another way, ang Greek ng Messiah ay Christ or Christos. Okay? So hindi niya apelyido yung Christ, title niya. Okay, so put another way, the Old Testament can be compared to a jigsaw puzzle. The numerous pieces remain puzzling until they are assembled enough to fill out the intended picture. In the same way, the messianic references in the Old Testament remain puzzling until patient study begins to reveal them as a picture of the person of Jesus Christ. The New Testament is thus the decryption key for unlocking the meaning of the Old Testament. So ilang ano yung dalawang division ng Bible? Dalawang division, Old and New? Old and New Testament. Okay. So yung Old Testament, sapat naman yung Old Testament, pero yun nga, parang yung Old Testament, para siyang concealed. So sabi, ang ganda ng sinabi dito, alam ko dito nagsabi, iba nagsabi nito, pero sabi dito, the Old Testament is the New Testament concealed. Tapos yung New Testament naman is the Old Testament revealed. So you need both para maintindihan. Okay? You need the New Testament para ma-appreciate, ma-realize yung Old Testament. Kasi yung mga fulfillment ng promises ng mga prophecies sa Old Testament, sa New Testament nangyari. And yung New Testament naman, hindi siya pwedeng siya lang. Kailangan mo ring malaman yung Old Testament kasi parang siya yung nagsusupply ng mga backstory. Bakit ganoon? Bakit ganyan? So you need both. You need to read both testaments. Hindi pwedeng new lang, hindi pwedeng old lang. Kasi together, they make one cohesive story about Jesus Christ. So ang ganda ng sinabi ni Jesus, 'di ba, nung in-announce niya yung ministry niya sa Luke 4. Sabi niya, 'di ba binasa niya yung Isaiah sa harapan ng public. So he rolled up the scroll, handed it back to the attendant and sat down. All eyes in the synagogue looked at him intently. Then he began to speak to them, the scripture you just heard has been fulfilled this very day. So ibig sabihin, yung Old Testament puro prophecy lang. Yung fulfillment nun, wala pa. And na-fulfill yun na nung dumating na si Jesus Christ. So, guess nyo na yung structure ng story ng Bible? Yes po. Okay, so puro prophecy sa Old, lahat yun na-fulfill sa New Testament. Okay? So ngayon, bakit significant yung mga prophecy about sa Messiah? Okay, so may tatlong sinabi si Josh McDowell. Una muna, tandaan natin, God is the source of prophecy. So ang character ni God, 'di ba? God is true and reliable in all he says. Si God, totoo siya,
hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagtuturo ng mali, at kung anong sabihin niya, mapagkakatiwalaan natin yon, no? Maaasahan natin na gagawin niya. Sabi nga sa Numbers 23, di ba? God is not man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not make it good? No? So hindi siya katulad natin na sinungaling. No? Pag sinabi ni God, gagawin niya. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy or nagsisinungaling. No, talagang pag sinabi gagawin niya. And ito pa, yun nga, pag sinabi ni God, gagawin niya. Okay? Anong pinagkaiba ng prophecy sa prediction? Yun nga, ano na? Prediction parang hindi certain eh. Oo, tama. Yun na yun, no? Sa pag-prediction, hula. No, sabihin, ano lang yun? May chance ang hindi mangyari. Okay, Oo. Yung prophecy on the other hand, so yung sa Bible, hindi siya predictions, prophecy yun. So ano naman yung prophecy? Ang prophecy galing kay God. Pag sinabi so pag galing kay God, ibig sabihin, kasi yung prediction saka prophecy, parehas silang nagsasabi ng something about the future, di ba? Pero yung prediction nga kasi galing sa tao yon. So may chance na hindi yun mangyari. Pero pag prophecy, sabihin galing yung kay God. So pag sinabi ni God na ganitong gagawin niya sa future, 100% mangyayari yun. Wala nang duda doon. You know, it's a matter of when na lang. Pero hindi na siya parang as a matter of if. Okay? Mangyayari yun. So lahat ng sinasabi ni God about kay Jesus Christ, lahat ng sinasabi niya sa Bible, lahat yun mangyayari. Okay, so sabi nga, di ba, remember the former things of old, for I am God and there's no other. I am God and there's none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. And yun nga, if God said it, it will happen. So, pabasa nga, Kevin, parehas yung dalawang verse. When a prophet speaks in the name of the Lord, the word does not come to pass or come true. That is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You need not be afraid of it. So ano daw sabi doon pag ano yung parang parameter kung malalaman mo na yung prophecy, yung sinabi ng prophet hindi galing kay God? Pag hindi nangyari. Pag hindi nangyari. Ganun lang kasimple. So yung propeta na yon, fake. No? hindi siya kasi he has spoken presumptuously. Sabi nagsalita siya nang hindi naman galing kay Lord. Siya lang pala yung nagsasabi noon. 'Di ba? So wag daw kayo maniwala sa kanya. You need not be afraid of him. Okay? Kasi pag sinabi kasi ni Lord, mangyayari dapat. Kasi hindi naman siya nagjo-joke. Hindi siya parang babawiin niya yung sinabi niya. Hindi siya ganoon, di ba? So sabi pa sa John 14:29, I've told you these things before they happen so that when they do happen, you will believe na talagang si Lord yun. And then, si God, in-announce na niya yung Messiah sa scripture pa lang, no? And with acts of power. So basahin natin yung pangalawa, yung nasa baba, which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. So parang sinasabi dyan, si Jesus Christ, ipinangako ni Lord doon pa sa mga prophets pa, sa Holy Scriptures pa. So si Jesus, nasa Old Testament siya. So kung naalala nyo, di ba, tinanong ko kayo, saan mababasa si Jesus Christ? Di ba, karamihan ang sinabi sa Gospel, sa New Testament. Pero sa totoong tamang sagot, si Jesus Christ, mababasa siya sa buong Bible kasi si Jesus present siya sa Old Testament, no? Hindi siya yung physically present, pero andun yung yung mga theophany niya, yung yung mga prophecy about him. So andun siya, 'di ba? Na siya parang nilay na yung foundation sa pagdating niya. Yan. And si Jesus mismo, no, sinasabi niya na wag nating i-discard yung Old Testament kasi sabi niya yung Old Testament lahat yon tinuturo papunta sa kanya. So sabi niya, 'di ba, think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. So, importante to kasi nung sinaunang panahon nung fresh pa yung church, merong lumaganap na false teaching na nagsasabi na yung Old Testament daw ay hindi na kailangan. Parang yung Lord ng Old Testament, iba sa Lord ng New Testament. Parang magkaibang Lord daw kasi yung sa New Testament, ang cruel daw, ang higpit. Konting mali lang, parusa agad. Yung sa New Testament, very gracious, ganyan-ganyan. So parang tingin niya, magkaibang Lord ata to eh. So yan, so mali yun ha. So yung Old Testament, lahat yun, nagtuturo papunta sa New Testament. So yun yung mga sinabi ni Jesus, di ba? And
Yan. Tapos ngayon, yung hindi lang si Jesus, pati yung mga New Testament writers na yung mga apostles, no, sinasabi rin nila na lahat yun papunta kay Jesus Christ. So to him, all the prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive remission of sins. So sa Bible, hindi niyo mababasa yung term na Bible. So ang pag sinabing sa Bible, pag nire-refer nila yung Old Testament or yung New Testament, ang sinasabi nila, 'di ba, the prophets, the writings, and the ano ba yung isa? History, 'di ba? So, the law, the prophets, and the writings, parang ganon. So yun yung pag nababasa mo yung term na yon, the law, the prophets, and the writings, Old Testament yung tinutukoy nila doon kasi pag pinagsama mo yung tatlong yon, Tanak ang tawag nila doon, yung Ketubim, Nebiim, yung mga ganoon. So pag sinabing prophets, Old Testament yung tinutukoy niya diyan. Yeah, so when sa Acts 13, now when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down. Yeah, tas yung 1 Corinthians 15, for I delivered to you as of first importance what I already received, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture. So parang sinasabi nila, lahat to fulfillment ng Old Testament. Nakasulat na yan doon. Ayan. So may tanong si Ross. Ano yun, Ross? Hello? Hello, Ross? Di ka marinig. Naka-unmute siya, Kuya Jeff, pero parang walang audio. Hello, bro? Walang audio, bro. Di ka namin marinig. Hello? Hello, yan. Okay na. Okay, ang question is, si God ba na Ay, wait lang. kumakausap Di ka marinig, bro. Parang ang ma-fold yung boses mo. Mahina. Mahina. Chat mo na lang, bro. Okay, chat mo na lang. So, tuloy ko lang muna, ha. And then, okay, so 'di ba una natin pinag-uusapan yung parang yung Old Testament sa New Testament, yung connection. So yung Old Testament, tinuturo niya papunta sa New Testament si Jesus Christ, no? So binibuild up 'yon. So hindi magkaibang book yung Old sa New, hindi yun magkahiwalay, magkasama 'yon. Together they create one cohesive story. Ngayon, kung papansinin mo din, paano natin, di ba pinag-uusapan natin, paano natin nasabi na si Jesus yung Messiah? Kasi yung buhay ni Jesus Christ, saka yung person niya, nagmamatch din, hindi lang siya sa prophecies nagmamatch din yung buhay niya, saka yung kung sino siya, dun sa maraming events sa Old Testament. So, para for the sake of time, yung isa lang yung i-discuss ko, yung Passover. Ano yung Passover? Sige nga. Yung nilagyan ng blood, yung doorposts. Oo, very good. Ate Tess, parang ito yung feast ng mga Hudyo, no? Kino-commemorate nila yung nangyari doon sa Exodus. Kasi di ba nangyari doon, sabi ni Lord, lagyan nyo ng blood ng unblemished lamb, dugo ng kambing na malinis, walang parang perfect siya, unblemished, sa ibabaw ng pintuan nyo. Kasi mamayang gabi, ipapadala ko yung angel ko. So pag nakita niya na walang dugo, pag may dugo, pag may dugo yung doorpost, sign yun na ang nakatira doon, tao ni Lord. So, is exempted yun, hindi niya papatayin. Yung anak, yung panganay. So, yung mga walang marka, papatayin niya. So, ganun lang kasimple yun. So, yung lumalabas pala, yung nangyari doon, parang foreshadowing na siya ng salvation sa New Testament. Kasi ganun lang din kasimple yun kailangan din natin ng dugo ng isang unblemished lamb. So kung meron kang marka ng dugo na yon, save ka, no? Hindi ka papatayin. Pero kung wala ka ng marka ng dugo na yon, sorry na lang. 'Di ba? So nakakatuwa kasi kung napansin nyo, so yung Passover na yon, naging pista nila yon yearly, no, para i-commemorate nga itong nangyaring ito. Pero yun nga, yung Passover pala na yon, yung nangyari na, foreshadowing din siya kay Jesus Christ. Kasi tanong, kailan namatay si Jesus Christ? Anong event meron nun? Yung feast ng Passover. Passover, di ba? Namatay siya during the Passover. Di ba? So anong sabi sa 1 Corinthians 5:7? Anong description kay Jesus Christ? The lamb. The lamb? Passover lamb. Passover lamb. He is daw. Basahin mo, pabasa Ate Tess. Sana. Cleanse out the old leaven that you may be a new lump. Hindi po basa maliit. Sorry. Sige na po. Yung bata na lang.
As you really are, si ano na lang, si sige. Irma na si Irma. Jaya, ikaw na. Ako na. Sige, Ate Tess, to the rescue. Okay. Cleanse out the old leaven that you may be a new lump as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Diba? So, sino daw yung Passover lamb natin? Si Jesus. Si Christ, diba? So, parang, yun nga, pino-foreshadow siya as, siya yung pala yung unblemished lamb na iaalay para maligtas tayo, no? Yung dugo niya nasa noo natin, no? Kaya save tayo kasi we are covered by the blood of Christ. So, parang one way yon, no? Para ipakita na si Jesus talaga yung Messiah. Okay? And then, introduction lang to wag muna niyo masyadong parang wag niyo muna siyang namnamin parang talaga. Parang mahapyaw pa lang to. So the Old Testament contains numerous prophecies, types, and foreshadowings that were fulfilled in the person of Jesus of Nazareth. Okay, so yun yun, parang ang daming prophecy, ang daming foreshadowing sa kanya na siya yung Messiah. One such coincidence may not individually compel one to accept the messianic credentials of Jesus. Kung isa lang na sign o isang prophecy lang natupad ni Jesus Christ or ano naman kung namatay siya during Passover, marami namang namatay nun, 'di ba? May katabi siyang na tatlo sila, 'di ba? Na pinako nung time na yun. Ba may katabi si Jesus Christ na crucify siya. So, Passover din eh. O baka candidate din sila na Messiah kasi ganyan. So, parang sinasabi niya, kung isa lang yung na-fulfill, hindi siya convincing. Di ba? Pero, however, di ba? Taken together, kung ang dami niyang na-fulfill, ang dami niyang na-hit, na-check, di ba? Numerous fulfillments of Old Testament scriptures form a tapestry, a cumulative case for the divine inspiration of Scripture and for the messianic credentials of Jesus Christ. Ibig sabihin, pag pinagsama natin lahat ng mga evidence, no, yung mga prophecies na hit ni Jesus Christ, lahat ng yung mga nagmatch na foreshadowing sa buhay niya, then saka natin husgahan, ikaw ba talaga yung Messiah? So check ko lang muna yung chat. Sabi ni Rosie, God ba na nakikipag-usap kanila Moses is also Jesus? Ay sa Old Testament? I think that's the Father. Pero may instances na si Jesus may theophany siya na siya yung kausap eh. May argument po ako about that, bro. Hindi rin naman ako sure, pero kasi the fact that the Word of God is Jesus Christ or God the Son, I wouldn't deny the possibility that the person who spoke to Moses might be the will of the Father, but it is through the Word of Christ. He is delivering the message of the Father. So, pwede rin. Kasi isa lang naman sila eh, no? So, pwedeng yes, pwedeng ano. Yan. So, tuloy ko lang Okay, so dito na tayo sa objections na and answers regarding predictive prophecy. So, ito na yung mga kumukontra. So, pay attention na So, yung kanina parang general lang nasagot yun na maraming prophecies and foreshadowings kay Jesus Christ na nagpapakita na siya yung Messiah. Pero ngayon, para mas maintindihan pa natin yon, pakinggan natin yung mga iba't ibang objections, yung mga kumukontra. So tatlo lang naman to. So basahin ko muna yung introduction. No? So those who object to the claim that numerous passages in the Old Testament foreshadow events in the life of Jesus advance their counterclaims by arguing that the New Testament writers purposely shaped their material to match the passages in the Old Testament, or that they stretch the meanings of obscure references, or that they took those references out of context by adapting a word or detail and inserting it into an event in the gospel. As we consider answers to these objections, it is worth remembering the account of Jesus' conversation with those who were walking to the village of Emmaus just after the resurrection. For Jesus referred to all that the prophets have spoken, and beginning and Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. So, pamute lang po Okay. So, unang objection. Makinig mabuti Ito na yung mga So, baka masalubong nyo to one way or another sa buhay niya sa Christian. Okay? So, ang unang pangontra, the gospel authors deliberately crafted their biographies of Jesus so as to make Jesus appear to fulfill the Old Testament scriptures. In Tagalog, parang akusasyon, yung mga author daw ng Bible, particularly yung gospel, parang sinadya nila na palabasin na si Jesus Christ na-fulfill niya yung mga Old Testament scriptures. Parang
ano lang, parang peke yung account nila. Parang sinadya lang nila ba, ay na-hit niya to, na-check niya to, ganyan-ganyan. Kasi syempre, kung ikaw ba naman, hindi mo nakasalubong si Jesus Christ, malay mo ba kung talagang nagawa niya yun, di ba? So baka sinasabi lang naman nila. So gets niyo yung pinanggagalingan, yung akusasyon? Yes, quiz. Oh, nananadya. So may apat yung sagot, pero yung tatlo lang kinuha ko. Okay. So una muna, yung konsepto nga ng persecution. Again, babalik tayo dun eh. Who would die for a lie? Anong mapapala nila sa pagsisinungaling nila? Kasi sila mismo na-persecute, nagdusa sila. So bakit ako magsisinungaling para masaktan, para maghirap yung buhay ko? Ano bang mapapala namin diyan? 'Di ba? Pero the fact na hindi naman sila, parang hindi nila binawi yung mga kwento nila, pinanindigan nila yung testimony nila about kay Jesus Christ despite the persecution. It speaks something else, di ba? Bakit nila pinaninindigan despite na buhay na nila yung nakataya? Basahin ko nakasulat, di ba? Since the gospel writers had nothing obvious to gain from inventing a new religion and everything to lose, this suggests they recorded what actually happened and what Jesus really said. So, unang sagot yun ha. Wala silang mapapala sa pagsisinungaling, di ba? Para ano? Pangalawa, si Jesus mismo, hindi niya pinagmamalaki na siya yung Messiah. Parang hindi siya go around, 'di ba, na parang nagaano siya, parang oy, ako Messiah, ganyan ganyan. So, ewan ko napansin niyo. Napansin niyo ba 'yon? Hindi siya Yes, flashy. quiz. Oh, hindi siya di ba pansinin niyo pa nga, 'di ba? Pag may nami-meet siya na parang isang tao na lumapit sa kanya, tapos sinil niya. 'Di ba yung sinasabi pa nga niya, "Uy, wag mo sabihin ha." Napansin niyo ba 'yon? Oh, di ba kayo nagtataka doon? Ba't ganun si Jesus? Oo nga. Tingnan natin yung isang instance ha. Very good, no? Kasi hindi pa nga niya naman time. Oh yeah, Jesus cleanses a leper, di ba? A leper came to him, imploring him and kneeling, say, ganyan-ganyan. So, to cut it short lang for time, no? So, but he went out, and Jesus said to him, see that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer your cleansing for what Moses commanded for a proof to them. Diba? Huwag mo sabihin, ganyan-ganyan. Pero ang ginawa ng lalaki, but he went out and began to talk freely about it. Pasaway. Sabihin mo huwag sabihin, sasabihin. Di ba sinabihan na wag sabihin, kinalat pa lalo. Anyway, so ayun, diba? So si Jesus himself in quoted speech is remarkably cryptic about his self-identity. It seems likely that if the gospel authors had felt themselves at liberty to make things up, Jesus would have stressed his own messianic and divine status. So kunyari, assuming na yung gospel authors nananadya, gusto talaga nilang mag-fake, gusto talaga nilang mag-invento lang ng bagong religion. Kumbaga hindi totoo yun. So bakit nila ikikwento si Jesus Christ na ganito, na tinatago kung sino siya? Di ba? Pwede naman nilang idiretsuin. Kasi nga, di ba, meron silang gustong gawin na hindi totoo na ipamukha na siya daw yung Messiah. Pwede naman nila isulat, sinabi ni Jesus siya yung Messiah, sinabi niya ganyan-ganyan. So bakit baliktad yung kwento nila? Bakit pinapakita nila si Jesus na parang, huwag mo sabihin na gano'n, di ba? So parang, ano siya, ironic na parang contradicting, di ba? So lumalabas kasi baka hindi sila nagsisinungaling, hindi nila iniimbento tong ginagawa nila. And pangatlo, which is the strongest for me, yung kingship ng Messiah. Kasi 'di ba, ang mga Hudyo, kaya nila ayaw tanggapin si Jesus Christ kasi ang pagkakaintindi nila sa Messiah ay king. Kasi 'di ba sa 2 Samuel 7, ang prophecy doon, ang Messiah daw manggagaling sa line ni David na siya yung parang magiging king na magro-rule sa kanila. So kaya yung Messiah, ang expectation nila, hari 'yon, malahari, parang papalayain sila sa oppression ng Roman Empire, ganyan. Si Jesus, karpentero, walang matirahan, mahirap, tapos sasabihin niya siya yung Messiah. Parang hindi kami agree dyan, hindi kami believe dyan, no? My kingdom is not of this world. Yun, sabi ni Jesus nga, di ba? Pero ito yung sagot dito nila assuming na nagloloko lang yung mga gospel authors, pinepeke lang nila yung account nila, pinamumuka lang nila si Jesus ay siya yung Messiah, bakit nila hindi present si Jesus as king? Di ba kung ang goal nila magbenta ng peking Messiah, sana sinadya nila na hindi siya yung king na inaantay natin. Bakit nila kwento si Jesus as a carpenter na mahirap, ganyan, kung ang goal nila mameke? Gets nyo? So parang yung goal nila hindi nagmamatch dun sa actual na writing nila. Paano mo explain yun? So ibig sabihin, they're telling the truth.
no, hindi nila pinepeke yung account nila. Na talagang si Jesus, siya yung Mesiya. Although hindi niya na-meet yung expectations natin. Pero may paliwanag din doon, di ba? Pero ang point doon, hindi sila nag-iimbento. Okay, so basahin ko lang mabilis. The Jewish understanding of the messianic prophecies emphasize a coming king, so that in the time of Jesus, they hope for a Messiah who would evict the Roman occupation. If the New Testament writer's motivation was to persuade people who long for a conquering hero, they could have omitted or downplayed the crucifixion to craft a convincing presentation. But they didn't. Since instead they gave it emphasis, they wrote a truthful account. In doing so, they revealed in a far deeper way the saving role of the Messiah. Kasi nga, yun talaga pinunta dito. Kasi yun nga yung sagot doon kung bakit, di ba, oo nga, prinamis ni Lord na king yung Messiah. Bakit nung dumating si Jesus, hindi siya malaking? Kasi ang sagot nga doon, hindi nila naintindihan na si Jesus 2 beses babalik. Yung unang punta niya, pumunta siya as parang as a lamb, no, as a sacrificial lamb to save us. A savior yung una niyang role. Yung pagiging king niya na magro-role, gagawin niya yon sa second coming niya. Doon siya mag-aala king, doon siya mag-aala judge. Yun yung hindi nila na-gets doon. So king naman talaga si Jesus Christ eh. Yun nga lang, sa second coming niya yun ipaparamdam sa ating lahat. So gusto niyo na bang iparamdam niya yun sa ating lahat? Naman. Oo naman, di ba? Malapit na. Lapit na yan. So yung una niya punta, ano siya servant siya. 'Di ba? Sacrifice siya, inalay niya buhay niya. Pero sa susunod niyang balik, yun na yun. Wag abang-abang na tayong lahat. So ito yung pangalawang objection. Yung Old Testament types and foreshadowings are typically stretched and contrived and therefore offer little evidential support for Jesus' messianic credentials. So kumbaga, yung mga binabasa daw natin sa Old Testament na mga prophecies, parang masyado nating parang yung context masyado mong ininterpret na hindi naman na siya related doon. Okay? Guess nyo yung accusation na yon? Parang yung interpretation daw nila, kunyari may passage sa Old Testament, parang wala namang relate sa Messiah to, pero kung i-interpret ng mga Testament writers, parang siya, parang tungkol yan kay Jesus. Gets niyo yun? Gets niyo? O sige, para mas mag-gets niyo, punta tayo sa Matthew 4. Matthew 4. Okay. Kung napapansin niyo sa Matthew, di ba? Ito yung goal ni Matthew. Gusto niya ipatunayan na si Jesus yung Messiah. Kaya nga, ang dami niyang sinabi, di ba? This is to fulfill. This is to fulfill. Gets niyo yun? Okay. So ito, para mas magets natin. Ito, Matthew 4 So, Jesus begins his ministry. Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, he went and lived in the Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali. So that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. So sabi ano yung sinabi daw ni Isaiah? Ito yon. So nasa Nasa Isaiah 9:1 yan, if I'm not mistaken. Tingnan natin kung parehas. Ito na nga. But there will be no gloom for her who was in anguish in the former time. He brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. Ayan, so parang, ayan, parehas. Okay. The land of Zebulun, the land of Naphtali, the way the sea, ganyan. Pag binasa mo lang to, mukha bang kay Jesus tungkol to? Ito to. Pag binasa mo, mukha bang may kinalaman kay Jesus? Wala, hindi. Parang wala, di ba? Parang plain lang, no? Parang plain lang na verse. Pero pagdating kay Matthew, biglang ininterpret niya na parang fulfillment daw to, messianic fulfillment daw to, na parang ang gagawin nga ni Jesus Christ, parang kasi itong lands na to, parang masyadong bland, yung buhay ng mga tao plain. So si Jesus, parang siya daw yung dahil doon niya sisimulan yung ministry niya doon siya mag-i-start sa lugar na yon. So parang ang purpose niya is para bigyan ng liwanag yung mundong to. Kaya doon niya nilaunch yung ministry niya. Diba? For the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. Okay, so opinion muna, bakit kasi yun ang akusasyon parang ang sinasabi nila, kaya geto si Matthew, wala namang relate kay Jesus yan pinagmumukha lang niyang tungkol kay Jesus yan, tapos kiniklaim niya si Jesus yung Messiah. So ganun kasi, gets niyo yung akusasyon? Gets ko. Gets niya ha? Ano masabi niyo doon?
Parang ang pinararating, Kuya Jeff, masyado silang reading into the details. Oo, Yung mga, kumbaga parang wala naman daw relate kay Jesus pero parang trying hard i-connect kay Jesus tapos para lang masabi na Messiah. Parang yun ang gusto nilang ano. So anong masasabi niyo doon? Parang na naman yung kanilang doubt. Valid yung akusasyon, no? Pero kasi, paano niyo sasagutin yun? Sige nga. Matatahimik ha. well, siguro Kuya Jeff, masyado siyang specific para maging yung nangyayari, parang masyado siyang eksakto para maging coincidence lang. Okay, sige. So, very good, J.I. Tama rin yun. Okay. So, ipipresenta ko na rin sa inyo yung sagot, no? Okay. And take note of this kasi this is my legacy. Okay. Ano lang ha? Ewan ko kala J.I. kaila kasi ito yung ikaw lang ba nasa D12 dito? Oo nga, nasa J.I. lang pala. Ay, si Ross. Okay, yung original ko mga disciples. Jerome. Si Jerome, nandiyan pa ba? Ay, wala na pala. Wala na. So, si J.I. lang yung parang nasa original ko. Kasi, J.I., sabi mo, hindi to totoo Pero isa lagi kong tinuturo sa kanila noon, which is tinuturo ko na rin sa inyo ngayon. Ito kasi yung sagot dito Kasi, hindi pinipilit ni Matthew na i-insert si Jesus Christ. Parang hindi niya pinipilit i-connect si Jesus sa mga passages sa Bible. Kasi ipagsamahin na natin yung objection 3. The gospel authors took various Old Testament texts out of context in order to prove that Jesus was the Messiah. Okay, valid accusations yan, no? Pero kasi ito yung hindi nila maintindihan, which is, I think, matututunan nyo ngayong gabi. Kasi, basahin ko muna. Let us remember two important things. Jewish scholars understood and interpreted their sacred scriptures as capable of multi-level meaning. Indeed, the ancient rabbis who were writing the Midrash commentaries on the Old Testament scripture found all kinds of hidden insights in the biblical text. Sagot yun ni Josh McDowell. Pero ito talaga yung gusto kong ituro sa inyo dyan. Ito yung sagot dyan, no? Kasi, the entire Bible is about Jesus Christ. Okay? Pabasa nga nung sa John 5:39. Ito, nasa baba na. You search the scriptures because you think they give you eternal life, but the scriptures point to me. Okay. Point to kanino? Kay Jesus Christ. Oo. Yung scriptures, sinabi ba niya kung anong scriptures? Yung ano lang ba? Yung Torah lang ba? Yung Pentateuch lang ba? Anong scriptures ang nagpo-point kay Jesus Christ? The entire scriptures. All scriptures point to Jesus Christ. So yun yung sagot doon sa akusasyon nila. Pinipilit nyo lang i-connect kay Jesus Christ yan. Wrong. Hindi namin pinipilit i-connect yon kay Jesus. Kapag may nagsabi sa inyo gano'n, pinipilit nyo lang i-connect kay Jesus Christ. Wala namang kinalaman kay Jesus yung verse Wrong. Pag binasa mo, parang walang connect kay Jesus Christ. But this is what you should learn. All scriptures point to Jesus Christ. Ito yung tinatawag natin na the Christocentric principle sa hermeneutics. Ayan, pinopromote ko na naman sa July. Okay? Okay, ano yung Christocentric principle? Babasa nga, J.I., yung ano? Christ-centered. Yung Christocentric sabi principle. Dito, Kuya Jeff, the Christocentric principle of biblical interpretation is that principle by which the interpretation of a certain verse or passage in scripture is aided by an underlying awareness that the central theme of the entire Old and New Testament is the Christ, Messiah. Very good, yan. So ang ganda, ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Jesus, lahat ng scriptures papunta sa Kanya, patungkol yon sa Kanya. So hindi natin kino-connect yun. Parang dire-reveal lang talaga, parang si Matthew, ini-exegete lang niya ng tama. Kasi match naman sa nangyari. Kasi pag binasa natin, parang hindi natin na-gets, di ba? Pero nung in-explain ni Matthew, connect yun pala yun, patungkol pala kay Jesus Christ yun. So, itong Christocentric principle, ito yung method ng pag-interpret sa Bible kung saan lagi mo siyang tinitingnan as connected kay Christ. Kasi yun naman talaga ang kaso. Lahat ng passages papunta kay Jesus Christ. Lahat yun connected. Sino yung first time na narinig to? Stop share nga muna ako. Taas kamay. Sino yung first time na narinig to, natutunan to? Yung Christocentric principle. Si Ate Iti. Si Ate Malu. Po.
Ate Being. Hazel, oo. Kasi 'di ba pag binabasa natin yung Bible, parang minsan putol-putol, chapter-chapter lang, verse-verse lang, 'di ba? Pero ang point kasi doon, lagi ba, Jess, sinasabi ko sa inyo 'to, 'di ba? Parang lagi mo saan si Christ doon. O sige, para mas magets nyo to ha. Kasi yun ang tamang pag-interpret ng Bible. Dapat tinitingnan mo siya as na related kay Jesus Christ. Sabihin nyo sa akin, sa chat ha, i-chat nyo to. Lahat sasagot ha, yung hindi sumagot, ikikiko sa room. Okay, ready ha? Magsasabi ako ng book, tapos sabihin niyo sa akin kung ano yung kung tungkol saan yung book na yon. Yung unang papasok sa isip niyo. Walang tama o mali. Gusto ko lang, I'm trying to prove a point eh. Okay ha? Ito-type niyo ha kung tungkol saan yung book na yun ha. Mabilis lang, kahit short sa answer lang. May sasabi, okay, ready na? Okay. The Book of Ruth. Tungkol saan yung Book of Ruth? Ano yung parang tema niya? Fruit? As in Ruth. fruit of the spirit. Si Ruth, yung sa Old Testament, o yung Book of Ruth, tungkol saan yung book na yon? Man, Redeemer. Ay, matatalino yung mga estudyante ko dito. Oh, very good. Okay. Kasi usually, di ba, ang interpretation sa Ruth parang, love story siya, love story, di ba? Kilig-kilig, ginagamit siya pag tungkol sa mga ligawan, di ba? Ganon-ganon. Well, meron naman siyang ganoon. May element siya ng ligawan, may element siya ng farmer daw. O, kick na si Brian. Joke na. Okay. So, di ba, yun ang unang madalas yung root, ginagamit siya pag February, about sa love, ganun-ganon. Which is tama naman, okay naman yun. Pero kasi pag inaral mo talaga yung Book of Ruth, it's not just about the love story between Boaz and Ruth. Minor theme lang yun eh. Ang major theme talaga niya is yung Redeemer nga, no? Yung kung paano ni-redeem ni Boaz, yung sila Ruth. Kasi later, sa dulo nun, anong meron sa dulo nun ng Book of Ruth? Yung lineage kay Jeff. Yung genealogy ni David, di ba? Kasi pag binasa mo, magugulat ka, di ba? Now, these are the generations of Perez. Perez fathered Hezron. Hezron fathered Ram. Ram fathered Aminadab. Aminadab fathered Nashon. Nashon fathered Salmon. Salmon fathered Boaz. Boaz fathered Obed. Obed fathered Jesse. And Jesse fathered David. Tingnan nyo, bakit inending ng author ng Ruth yung book na to with the word David? Bakit siya yung last line? Anong gusto niya paratingin doon? King. Yung kingship. Binibuild up niya yung kingship ni David, 'di ba? Tapos later, maralaman natin sa 2 Samuel 7, 'di ba? Sa 2 Samuel 7, 'di ba? Anong pinangako ni Lord doon? Sabi niya kay David, 'di ba? Sabi niya when your days are fulfilled and you lie down in the fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So, yun yung pinangahawakan ng mga Hudyo, yung promise na yan, na mayroon daw king from the line of David, na yung kingdom niya hindi magwawakas. Diba? Lahat ng kingdom nila nagwakas. So, yun ang nila. So, sino yun? So, parang yun ang doon. So, mula doon kay Ruth, kinunig kay David, na-establish yung kingship. Tapos pagdating natin sa Matthew 1, ano nang sinabi doon ni Matthew 1? Yan, di ba? Ano nangyari dito? Kinunig niya si David kanino? Kay Christ. Ayun, Christ. Diba? Yeah. And David, kinunig niya kay Christ. You see yung connection. Actually, na-mention si Ruth dito eh. Di ba? Boaz by Rahab, na-mention sila. And Jesse, the father of Obed, and Ruth, ayun, di ba? So, connect, di ba napansin niyo ba yung connection na yon from Ruth to 2 Samuel, papunta sa Matthew. So, yun yung parang sinasabi na Christocentric principle na when you study the Bible, pag inaral niyo siya, tingnan niyo siya how it all connects to the over central theme of the Messiah, which is si Jesus Christ. Kasi yun naman talaga yung point doon. Ganun ang tamang pag-approach sa Bible. Lagi mo titingnan kung nasaan si Jesus doon. Okay? So, may share ako sa inyo sa Messenger. Papakita ko sa inyo kung paano ako sa Bible ko. Ayan. So, tingnan nyo yung Messenger nyo. Sinasend ko ngayon. Yan. So may ganyan akong hobby. Kasi ina-apply ko to yung Christocentric principle na parang tinitingnan ko yung mga passages, tapos tinitingnan ko yung connection niya kay Jesus Christ. Yung minamarkahan ko, si Jesus to. Which is lahat naman si Jesus eh. Ayan. So laging inaano ko kay Jesus. So you have to see the Bible.
as related to Jesus Christ. Kasi hindi yun parang ano dyan, walang passage sa Bible na walang kinalaman kay Jesus Christ. Lahat yan papunta kay Jesus Christ. Sinabi na ni Jesus, di ba, all scriptures point to me. Okay? Malinaw yun? Yes, bro. Question lang, follow-up Ah. question dun sa tanong ko kanina. Mm. Kung sa Old Testament, 'di ba, kung si God dun sa Old Testament, si Jesus din ba? So related dito sa Christocentric. For example lang, kung sa Old Testament din, sa Numbers, sabi ni God, patayin yung mga Moabites. How does that become Christocentric? Papatay yung mga wives. Okay, so ito, papunta na tayo doon sa hermeneutics ha. Siyempre, pag inaral mo yung kwento na yon, meron tayong tinatawag na yung bird's eye view. Yung yung letter S yung term, nakalimutan ko. Survey method. Ayun, okay, survey method. Ibig sabihin kasi, kung yung verse lang na yon, parang wala siyang connect kay Jesus Christ. Pero kung babasahin mo yung buong book of Numbers, yung buong kwento, doon mo magsisimulang makita kung nasaan si Jesus Christ. Doon sa kwento na yun, yung journey nila papunta doon sa promised land. Saka merong isang specific na passage doon na merong eksaktong nakakonect kay Jesus Christ, which is makikita natin mamaya. Pero yung ang sagot ko doon, bro, para makita mo si Kristo doon sa Bible verse. Di ba? Kaya kung yung isang Bible verse lang, pwedeng hindi mo makita si Christ eh. Pero once na binasa mo yung context, yung chapter, saka yung buong book, doon mo makikita yon kung anong connection ng numbers. And speaking, okay. So hindi pa ako naka-share screen, di ba? Meron akong book dito na this is my treasured possession. Okay? Mura lang to pero I hope makakuha kayo. Ito. Nakita niyo ba? AJB Holy Bible. So, mura lang to. Ayan yung una mong Bible, Kuya Jeff. Oo, nakuha ko. Una mong study Bible. Oo, sa Big Bad Wolf. Kasi, kasi ang nakakatuwa sa book na to, bago mo simulan yung book, kunyari, di ba may sa simula, may introduction muna, parang ina-explain niya to, Book of Judges, ganyan, ina-explain niya. Parang study siya Bible. Then may portion doon kung saan ina-explain niya kung nasaan si Christ doon. So halimbawa, yung sa tanong ni Ross, babasahin ko ha, yung Book of Numbers. Sabi niya dito, nasaan si Christ sa Book of Numbers? So, ko na lang, ipipicturean ko na lang, tas yan. So sabi niya dito, wait, okay, the Christ of Numbers. Nakasulat ha, babasahin ko. Perhaps the clearest portrait of Christ in Numbers is the bronze serpent on the stake. Okay, yun yung sagot nga, yun yung sasabihin ko sana kanina. Pero mamaya naman lalabas yun eh. A picture of the crucifixion. Kasi parang, di ba yung Book of Numbers, they are lost. 'Di ba? Naliligaw sila kasi nga pasaway sila, hindi sila nakikinig kay Lord. So ang daming pinapadala si Lord para parusahan sila. Pero nung nagmakaawa sila kay Lord, 'di ba, sabi ni isa sa mga ways ni Lord para iligtas sila is yung bronze snake. So itataas yung bronze snake, tapos sabi ni Lord sa kanila, tumingin lang kayo doon sa bronze snake, mawawala na yung suffering nyo. So yung iba tumingin, yung iba hindi. So pag binasa mo yung kwento na yon, parang okay, wala lang. Pero tingnan mo pagdating sa John chapter 3. Anong sabi doon ni Jesus Christ? John chapter 3. Oo. Sa verse 14. Oo. Diba ito, sa verse 14, di ba sabi dito, kinote ni Jesus yung Book of Numbers eh. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. So di ba yung nangyari dun yung isang eksena na yun sa Numbers, yun pala parang foreshadowing about kay Christ. Kasi kung paano daw inangat yung bronze serpent para maligtas yung mga tao, parang ganun din daw siya. Iaangat din daw siya at kung sino man ang tumingin sa kanya, whoever believes in Him, magkakaroon ng eternal life, maliligtas. So, you see the connection? Yung hindi mo siya titingnan yung isang passage lang, titingnan mo yung buong book. How does the story of the Numbers connect to Jesus Christ? So yun, di ba? Kasi they were lost, parang tayo, we are lost in the wilderness, walang direction yung life natin, naliligaw tayo. And then God provides a way, di ba? Yung serpent na iaangat lang and we will just look at it for salvation. Then maliligtas tayo. The same thing kay Jesus Christ. So foreshadowing siya.
So gets niyo yung Christocentric principle? Galing, galing. Oh. Yes. So, Yes, Kuya Jeff. okay. So I'm lagi ko sinasabi to kay JI noon eh. 'Di ba JI, sabi ko anong basihan ko para masabi na yung isang preaching pasado o hindi? Naalala mo pa, JI? Nasaan si Jesus? Laging points back to Jesus and the gospel. Very good. Yun ang sinasabi ko kay JI. Hindi ko sinusukat yung galing mo magsalita, yung galing mo sa Bible, ganyan. Hindi ko ginajudge yung preacher sa ganun eh. Ang tinitingnan ko, si Christ. Nasaan si Christ doon? Kasi maraming preacher ngayon ganun eh. Nagpipreach ng Bible, nagpipreach ng ano. Pero hindi nila minimension yung gospel. Hindi nila minimension si Jesus. So for me, that's a big sayang. Hindi mo, parang you miss the point of preaching. Kasi ang pinaka-goal natin, again, is to know Christ and to make Him known. No? Kumbaga, pag nag-preach ka, i-emphasize mo nasan si Christ doon. Lagi mong i-share yung gospel. Tama ba, Jay? Amen. Amen. Hindi lang dyan, even in the songs that we sing, during praise and worship, during the singing, the worship leader should make it a point that Jesus is really part of, is in the songs. Yeah, diba? Kasi tama ito, Tess, kasi yun ang nakakalungkot sa culture natin ngayon, 'di ba? Ang dami nating na wala na, you na lang, parang love song. Ang dami ng topic sa Christian, ang dami ng ano, pero nakakalimutan natin si Kristo, hindi natin siya na-discuss. Kaya anong nangyayari, sabi nga ni Bodhi Baucam, we are raising a generation na sobrang passionate for the Lord, pero hindi naman nila kilala kung sino yun. Di ba? So, mababaw. So kayo, as a reminder, as Christian leaders, as disciples, sana yun yung i-practice nyo, na sa lahat ng ginagawa nyo, i-emphasize nyo si Kristo. Lagi nyong hanapin si Kristo sa Bible, sa binabasa nyo, nasaan si Kristo dito? Kasi nandoon siya, connected siya. Gets? Galing, gets. Okay. Yes. So the case for Jesus as the Messiah who fulfills scriptural prophecies. So, yun nga, no? So ito yung iba't ibang ways para na i-connect nila nakikita nila si Christ doon sa Bible. So ito yung una muna, yung type. So yung type, sinasabi dito, it foreshadows or prefigures what the New Testament says. In a sense, a type acts like a prophecy. So yung isang example nga, yung Passover lamb. Kasi 'di ba sa Exodus, mayroong literal na lamb na ginamit para ipahid yung dugo. Pero pagdating sa New Testament, literal na dugo pa rin. Pero hindi mo na kailangan literal na mapahiran ng dugo sa ulo. Kumbaga yung faith mo na lang kay Christ. So parang na-foreshadow si Christ dun sa actual na nangyari dun sa Passover sa Exodus. So iyan yung bronze serpent nga, yun na nga, na-mention na. So ngayon ko pala na discuss. So nangyari dun sa Numbers, inangat yung literal na bronze snake at kung sino man yung tumingin, maliligtas. So parang sabi nga ni Jesus, siya na nag-interpret, ganun din daw siya, 'di ba? Kung paano siyang inangat sa krus, kung sino man ang tumingin sa krus, maliligtas, 'di ba? Pangako 'yun ng Panginoon na kung sino mang mananampalataya kay Kristo Jesus na pinako sa krus ay maliligtas, no? So foreshadowing na siya. So ito pa yung iba't ibang mga predictive prophecies, no? Kung paano nagma-match yung old sa new. Kung napapansin mo, may isang Old Testament passage tapos may isang counterpart na new. Tingnan natin yung sa prophet. Okay? Yung Deuteronomy 18:18. Sensya lang kasi yung time ha. Ayokong magpas tayo ng 9. Yan. So kunyari, Deuteronomy 18:18. Anong pinangako dito ni Lord? Babasa nga po. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I commanded him. So anong i-raise up daw niya? Prophet. Pero kung ikaw yung makarinig nito nung time na to, wala ka pang idea kung sino to eh, di ba? Mga normal lang ng na-prophet to. So kailan to na-fulfill? Lumalabas, dito pa siya na-fulfill. Si Jesus pala ang tinutukoy daw dito. So again, pag binasa mo siya, parang hindi mo alam na connected siya kay Jesus. Pero, marirealize mo lang na si Jesus pala yung tinutukoy doon nung nangyari na. And the crowd said, this is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Parang na-realize nila, siya yun. Diba? Kasi una nilang impression sa kanya, prophet siya, ganyan. So, yan yung mga partner nyon. So, Judge, yan, isa, tapos sa 2 Timothy, King, tapos meron din siya sa New Testament. So, parang nakaano siya doon na nagmamatch yung nangyari sa Old sa New Testament. Hindi ko lang kayang isa-isahin to kasi ang dami. Teacher Parable, kasi may video pa tayo papanoorin eh. Pero gets nyo ito? Malinaw sa inyo to? Okay. Yan. So ito na naman tayo. May video kasi ito eh.
Kung may tanong ha, wag mahiya kasi gusto ko mag-gets nyo to eh. So, di ba, so far, pinag-uusapan natin. So, si Jesus, marami siyang prophecies about him na na-fulfill. Maraming foreshadowings na nag-match sa character niya, sa person niya, sa buhay niya. Tapos, yung argument, so walang reason ang mga writers ng Bible para pikiin yung account nila kay Jesus na-meet talaga ni Jesus lahat yung mga prophecies na yon. And ayun nga, no, yung interpretation ng Old Testament, hindi nila pinipilit i-connect si Jesus doon. Talagang si Jesus kasi yung ang nire-reveal ng Bible kasi all scripture points to Jesus Christ. So pag-usapan natin tong The Servant Song of Isaiah. Okay, kasi di ba yung kanina pinanood natin yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Alam nyo ba sa Bible nila, hindi nila binabasa yung Isaiah 53? It is forbidden sa kanila na basahin yung Isaiah 53. Alam ko nga, tinanggal talaga nila to eh. Okay? So, kasi ano bang meron sa Isaiah 53? Sige nga, punta kayo sa Isaiah 53. Anong meron dyan? Diba? Ito yung isang sikat na passage, 'di ba? Binabasa natin 'to pag sa True Life, binabasa niyo 'to, 'di ba? Pag Holy Week binabasa 'to, 'di ba? So, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. So, alam niyo na to, Ate Irma, Ate Tess, ha? Christ-like. Okay? Christ-like. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, as one from whom men hide their face, and he was despised and he esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds, we are healed. So yun yung sikat na passage na tinutukoy na kaya tayo naligtas, kaya tayo masaya ngayon, happy na save tayo. Kasi merong someone na nag-sacrifice, na nahirapan, nag-suffer on our behalf. Dapat tayo yun. Pero siya yung pumalit sa atin. He was pierced for our transgression. Siya yung pinahirapan dahil sa mga kasalanan natin, sa mga, ngayon Tagalogin itong mga term na to eh, di ba? Pero by his wounds, we are healed. Dahil nasugatan siya, tayo ang gumaling. Saan ka nakakita ng ganun? Ibang nasugatan, pero tayo ang gumaling. Pero gusto niya yan. Gusto niya ba yun? Ibang, oo, di ba? Diba? Pero may nag-save sa atin. So, sino to? Yun ang tanong, di ba? So, marami nagsasabi, parang sa context daw, hindi naman daw tao yan, nation of Israel yan. Pero, ito yung sagot dyan nila Josh McDowell. Una muna, okay. There are three main interpretations regarding the identity of the servant in this passage. The third is that the text speaks prophetically of an individual to come in the future. Tao ang pinag-uusapan dun eh, di ba? Sino yung masusugatan daw, di ba? Wala daw siyang, hindi daw siya pogi, ganyan-ganyan. So, obviously, tao ang pinag-uusapan dito, di ba? So, tapos, nung basahin ko yung sa pangatlo sa baba, the first verse of Isaiah's song further speaks of the servant being high and lifted up. Ang description niya dito sa taong to, high and lifted up. Nakakatuwa daw kasi nung unang nakita ni Isaiah yung throne room ni God, yun din ang description niya kay God, di ba? High and lifted up. So parang he's seeing this someone as like God. So nakakatuwa lang si Isaiah. So, panoorin niyo tong clip na to para mas malalo niyo maintindihan tong nangyayari dito. יש פרק אחד בתוך הספר הזה שבעצם היו מכירים אותו בבתי הכנסת בעבר, ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעתי על זה. האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה? יש לך את זה? יש לי פה בתנ"ך. צריך לדעת כמה שיותר על זה, האמת היא. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח.
בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב"ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעינינו. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. חזק מאוד. אדם כמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החרפה. העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי. לא יודע למה. לא קיבלו אותו. דחו אותו. לא חשבנו שהוא היה המשיח. כל אוינו הוא נסר מכאובנו סבלה. ואנחנו חשבנו הוא נרגוע, מוכה אלוהים ומעונה. אכן הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, לא חמס עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. כן. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, וקיבל על זה. מעניין. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. זה לא. יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בזכריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הוא הושפל, נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל אוקיי. ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם פצח? כי... לא הייתי רוצה. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך, או לא? כן. 100%. גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את מערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה.
אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה ייוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב שגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, אני לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא, לא שאני חושב, יכול להיות שיש ותגיד לי עכשיו, אני אגיד כן, אבל עכשיו לא עולה לי לראש. ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן על איש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים, והוציאו אותו בדיוק ההפך. תראה, אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הגשים את אלה בדיוק. הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. Yeah, so ayun, hindi ko na matapos kasi mahaba pero for the sake of time. Pero ano masabi niyo doon? Ising ko ba kayo? Hirap. Broken-hearted talaga sila, bro. Ano na? Hirap. Broken-hearted sila yung mga Jews. Oo, parang very conflicted talaga sila na kumbaga parang they're trying hard to deny although nasa harapan na nila yung ebidensya, di ba sabi na wala daw silang kilala, di daw nila maano talaga na si Jesus yun, pero hindi nila ma-deny na siya lang talaga yung nag-fit lahat ng descriptions ng Messiah, di ba? So ano talaga sila, no? Work in progress talaga sila. Yan. Pero ano naman, nakakalungkot pero natutuwa ako kasi may katulad ni Kuya na nag-e-effort na i-share sa kanila si Chris, diba? Pero yun nga, they need our prayers talaga. So mamaya, baka anyone in this class, no? Baka may burden si Lord sa heart nyo na mag-minister sa mga Israelites. Go, no? Huwag kayo matakot dun sa misa. Lord na bahala sa inyo. Yeah, pero let's pray for them, no? Kasi ganyan talaga ang status nila. Talagang hindi sila naniniwala kay Christ. They reject Him. Pero although, yun nga, they cannot deny the facts, no? That the scriptures point to Christ talaga. So summary na, tapos na tayo, no? So summary of Old Testament predictions literally fulfilled in Christ. Okay, so after reading this, so the odds of one person fulfilling the OT prophecy. So ito sa lahat ng bukod dun sa Christocentric principle, ito talaga yung pinaka main argument kung bakit si Jesus yung Messiah. Listen carefully ha. Tandaan nyo to kasi kung magpapa-exam man ako, ito yung itatanong ko about this. Okay? Ano yung parang isang strongest argument pag sinabi na, pag may nagtanong kayo, paano mo nasabi na si Jesus yung Messiah? Diba? Ano yung sagot mo? Which is ito yon, okay? Si Jesus, hindi lang niya na-fulfill yung isang messianic prophecy. Kasi ano, kunyari, isang example ng messianic prophecy, pinanganak sa Bethlehem. Diba, tama ba? Prophecy yun sa Messiah? Yes. Oo. Bakit siya lang ba pinanganak sa Bethlehem? Ang daming pinanganak, di ba? So lahat ba yun, Messiah? Hindi. Okay, so argument, grand, taken. Maganda naman yun, tama. Pero kasi ganito yan si Jesus, hindi lang niya na-fulfill yung isang messianic prophecy. Hindi niya na-fulfill 2, 3. No. He fulfilled all of it. Lahat ng messianic prophecies na-fulfill ni Christ.
Yun yung reason natin kung bakit tayo naniniwala na si Jesus talaga yung Messiah. So para mas magets nyo to, ito yung nakakatawa. So basahin ko muna to. After reading through this list, someone might say, why could you find some of these prophecies fulfilled in the deaths of Kennedy, Nasser, King, and other great figures? Kasi nga naman, merong yung ibang messianic prophecies masyadong common eh. Kaya sa Bethlehem nga, masyadong common yun. Pero ito yan. Answer, yes, one could possibly find one or two prophecies fulfilled in the lives of other men. But could one person fulfill all of these major prophecies? What are the odds that a person will fulfill all of those prophecies? Diba? Ilan ba yung prophecies about the Messiah? More than 300. Ngayon, ito yung nakakatawa. Merong isang Christian na scientist na curious. Mathematician siya. Compute natin, di ba? Pwede na may compute pala eh. Di ba 300 plus yung prophecies about the Messiah? So, ano yung chances na ma-fulfill mo yon? Medyo mahirap computing yon. So, ang ginawa niya, 8 lang, sabi niya. Try nga natin. Ano yung odds ng isang tao, mahihit niya yung 8 lang, kahit 8 lang dun sa 300 na yon. Kasi kung makahit ka ng 8, malaking bagay na yon, di ba? So, si Peter Stoner yon. In the book Science Speaks, examines the mathematical probabilities that apply to the fulfillment of these predictions. So, tanong ko sa inyo, what do you think are the odds na mahit mo yung 8? Ano yung odds? 1 in what? 1 in 1 billion. Okay. Kasi narinig ko ito ni J.I. eh. Pero ito, maniwala kayo sa hindi ha. Sabi lumabas sa study ni Peter Stoner, meron ka pang tsansang manalo sa loto kaysa mahit mo yung 8 prophecies na yon, no? That is 1 in 10 to 17. Ibig sabihin 17 na zeros, di ba? So the odds of winning in the lottery is 259 million. Pero yung odds na yung isang tao ma-fulfill niya yung 8 prophecies, sobrang taas ng ano na yon. So parang ang hirap ma-hit yung 8 na yon. 8 lang yun ha. 300 lahat na hit ni Jesus Christ, di ba? Na-fulfill niya yung more than 300. So para mas magets nyo, ito yung actual na parang report dun ni Peter Stoner. Yan. Okay, so applying the science of probability to the scriptures. Yan ganyan. So, doon tayo sa isa. Hindi lang kasi yung niya, yung messianic prophecy. So, Peter Stoner's calculations regarding messianic prophecy. So, Peter Stoner calculated the probability of just 8 messianic prophecies being fulfilled in the life of Jesus. As you read to these prophecies, you will see that all estimates were calculated as conservatively as possible. So, sabi daw, una, yung Messiah daw, pinanganak sa Bethlehem. Ito yung pinili niyang 8. Yung messenger, merong messenger na magpe-prepare sa Messiah. Yung messenger, he will enter Jerusalem na nakaride sa donkey. Yung Messiah, ibe-betray ng friend tapos mabe-betray din siya for 30 pieces of silver. The betrayal of money will be used to purchase a potter's field. The Messiah will remain silent. And the Messiah will die by having his hands split. O, ganyan. So, ganito yan, explanation. O, kanyari, so unang criteria, para mas magets nyo lang yung, parang outside na tayo dun sa math. So, ang Messiah, pinanganak sa Bethlehem, tama ba? So, kung hindi ka pinanganak sa Bethlehem, out ka na. Out ka na. Out ka na. Okay, so, dapat pinanganak sa Bethlehem. Kailangan, sabi daw niya, doon tayo sa mas common, yung Messiah, magra-ride siya ng donkey papasok ng Jerusalem. So ang pasok na lang, 'di ba, yung mga pinanganak sa Bethlehem. O kayo na lang ang kina-count natin ha. So yung mga pinanganak sa Bethlehem, taas kamay. O sige, kayo na lang yung candidate sa Messiah. Ilan sa inyo ang pumasok sa Jerusalem na sumakay sa donkey? So sabihin natin mga 50%. O sabihin natin 50%. Pero malabo yun. Walang sumasakay ng donkey papasok ng gano'n. O sabihin natin 50%. So tapos na yung 50%. So, unti na lang ha, pinanganak sa Bethlehem, pumasok sa Jerusalem. Okay, binitray siya ng friend niya for 30 pieces of silver. Ilan ba sa inyo ang binitray ng, dapat 30 pieces. So, kung 25, out ka na. Kung 35, out ka na. Kailangan eksaktong 30. Binitray ka ng friend mo for 30. O, ilan lang yon. Tingin ko doon pa lang, narrow down na tayo sa 5 lang. O, sabihin natin ganon. Tapos, ilan sa inyo ang doon sa 30 na yun, nasa natitirang yun, ilan sa inyo ang pinako, ang na-pierce yung hands and di ba? So gets nyo yung, yung logic ng ginagawa natin?
Yes. Oo. So, sa dami ng, kasi kaya siya maraming messianic prophecies si God na binigay para hindi natin ma-miss kung sino. Kasi parang sa dami ng messianic prophecies, imposibleng ma-miss mo kung sino yung Messiah. Kasi sobrang specific ng mga prophecies na to. Hindi mo to pwedeng anuhin. Saka bukod dyan, yung ibang prophecies, hindi mo pwedeng pikiin. O dito pa lang, tanggal na yung kararami. Sabi sa prophecy, yung Messiah, ipapanganak yung nanay niya, virgin. O sino sa inyo ang virgin ng nanay? Doon pa lang tanggal na doon pa lang tapos ng laban eh, 'di ba? Isa lang. Oh, 'di ba? Ayun si Jesus na-hit niya pa lahat 'to. May friend siya eksakto 30 pieces, meron siyang for runner, meron siyang pumasok siya ng nakadangki. Di ba? Napaka there's a clear winner talaga. No one else comes close. So, ito yung sagot dyan, multiplying all of these probabilities together produces a number of 1 to the 10, 28 na zero. Sobrang, may mas chance ka pang manalo sa loto. So para mas mag-gets nyo to, pakinggan natin si Josh McDowell mismo. Yan ko siya mag-explain. Siya yung author eh. Pero si Peter Stoner gumawa ng exam. Hi, I'm Josh McDowell. And a little bit of my background so you can share. As a student in university, I set out to write a book against Christianity. You know, one of the things that challenged me, the Old Testament, it was written over a period of about 1,000 years, complete about 500 years before Christ. Do you know there's 333 prophecies that I document in my books? 333 prophecies written down about the coming Messiah to identify him. And they were all written down at least 500 years before Jesus was born. I've had professors say to me, "Oh, come on, McDowell. They were never written down 500 years before. They were written down at the time of Jesus, so it looked like they coincided with his life." That sounds pretty good, unless you want to think why. The Septuagint. Now, that's a big word, but it's a title given to the Greek translation of the Hebrew Old Testament. In other words, they took the entire Hebrew Old Testament, including all the prophecies, and translated it into Greek, called the Septuagint. But history confirms the Septuagint was completed right about 200 years before Christ. So I would say to a professor, you tell me it's not a 500-year gap from these prophecies written down, their fulfillment in Jesus? The Septuagint historically proves there was at least a 200-year gap. And you know what I found? I started tracing these prophecies. 300 and some of them were all fulfilled in Jesus Christ. In one day, there were about 15 prophecies fulfilled. And I started to look at all these prophecies and say, wait a minute. What is the probability that these prophecies, right down to what his heritage would be, where he would be born, everything, what's the probability that they could be fulfilled in one person's life? There was a man of the name of Dr. Peter Stoner. He wrote a book called Science Speaks. And as a scientist, he was amazed with these prophecies all fulfilled in Jesus. So what did he do? He took the modern science of probability and applied to these prophecies being fulfilled in Christ. It was mind-boggling. This is what he discovered. The chance of only 8, not 333 prophecies, just the chance of 8 of these prophecies being fulfilled in any one individual would be 1 in every 1 times 10 to 17 zeros. How can we comprehend 1 in every 1 times 10 to the 17th power? Well, this scientist said this: take the entire state of Texas, 2 feet deep of silver dollars, the entire state. Take 1 silver dollar, put a little red check on it, and then throw it back in and mix it all up with bulldozers. And then take a person, blindfold them, put a blindfold on them, let them start walking, wading through all those 2 feet deep of silver dollars in the entire state of Texas. And it just randomly blindfolded, he stops. And he reaches down and he picks up a silver dollar. The chance that in his first pick out of the entire state of Texas, 2 feet deep of silver dollars, he would pick that check silver dollar is the same probability that just 8 of these 333 prophecies could be fulfilled in any one individual. I didn't want to believe that. But intellectually, I was driven to the conclusion Jesus is unique. He's unique in his claims about who he was.
He was unique in the evidence he presented, and then the resurrection. Oh, I gotta tell you, I thought, come on, no! So, resurrection na yung sunod niyang topic. Pero nagets niya? Yeah. Yeah. So, napaka talaga, hindi mo pwedeng, walang pwedeng taong pikiin yung mga prophecies na to na mahit niya talaga. So, sobrang, talaga, this could only happen to one person, which is the Messiah. So the fact na na-hit ni Christ lahat yun, 'di ba? No doubt siya talaga yung tinutukoy doon ni Lord. Kasi meron talagang kaya lang nagawa kasi sabihin merong divine guidance talaga, no. Kumbaga nakasulat na yun sa ni God. Kaya nangyari lahat yun. Hindi ito pwedeng ma-achieve ng tao eh. Yan. So conclusion, tapos na tayo. Ayan, okay. So yung pinasagot doon, no, na-hit kasi ni Jesus lahat ng prophecies, no, na napakahirap for anyone to replicate, no. Hindi pwedeng pikiin yun. Saka yung buhay niya, nagmamatch din sa mga tema ng Bible, like yung Passover lamb nga, yung serpent ng bronze, di ba? Parang lahat yun kumokonek sa kanya talaga. Kasi nga, the entire Bible is about Jesus Christ. Okay, so conclusion. Okay, so Jesus Christ is the Messiah. Amen? Amen. Amen. No doubt. No, walang kaduda-duda. Why? Because he is the only one who fulfilled all of the prophecies about the Messiah. As a matter of fact, no one else comes close. Meron ba kayong kilala na parang sarang second up? Sarang siya, runner siya, second runner up na hit niya 50% eh. May kilala ba kayong ganon? Feeling lang niya. Wala. Yung mga nagki-claim na mga Messiah daw sila, yung mga nasa mundo ngayon natin, o ilan sa mga prophecy sa Messiah ang na-hit nila. Wala rin. No one else comes close. Pinanganak daw sa Bethlehem eh. Pinanganak daw sa Bethlehem. Saan bakit pinanganak yung mga yan? Sa Davao. Wala out ka na. Bethlehem daw eh. Horrified body daw. Oo. Sa Bulacan. So no one else comes close talaga. Hindi mo ma-deny kung sino yun. Napaka-clear talaga, 'di ba? Na si God alam niya ginagawa niya. Hindi mo siya mamimiss kumbaga. And sabi ko nga sa inyo, parang during my younger days, nag-struggle din ako kay Jesus Christ kung siya ba talaga yung Messiah eh. Pero sabi ko nga sa inyo, ang verse na nag-convince sa akin na siya yung Messiah, na siya talaga yung Savior, si God, yung Son of God, is yung John 7:31, which is nakalagay dyan. Di ba sabi doon, yet many of the people believe in Him. They said, when the Christ appears, will He do more signs than this man has done? Tapos napaano ako dun eh, parang nagka-wake up ko lang, napagano'n ako dun eh. Kasi assuming hindi si Jesus yung Messiah, o sabihin natin fake siya. So kung sino man yung totoong Messiah, dapat mahigitan niya si Jesus Christ, tama ba? Yun ang logic na pinapresent niya dito eh. Kasi kung hindi si Jesus yung Messiah, kung sino man yung Messiah, dapat mahigitan niya si Jesus Christ. Lahat ng naginawa ni Jesus Christ, magawa rin niya at higit pa. Ma-meet niya lahat ng prophecy. Si Jesus pa lang, na-meet na niya lahat ng prophecies. Nagmi-miracle, nabuhay, bumangon sa di ba? Nabuhay after 3 days. So meron ba kayong kilalang ganun? At least contender man lang, di ba? Wala, di ba? No one else comes close. So parang ako doon, siya talaga nga, di ba? Wala talaga there's no denying eh. Siya lang yun. No one else, di ba? So, it gives peace in my heart na yung dinadasalan ko, siya talaga yung Savior. Amen? Okay? Oo, siya talaga yun. Kumbaga yung sinasamba ko, yung niluluhuran ko pag linggo, siya yun. Si Christ yun. Di ba? Yung totoong Messiah. Kung yung sa iba, pag-isipan nyo kung yan ba talaga yung Messiah nyo. Di ba? Hindi siya nag-claim nga na Messiah eh. Takot sa persecution. Si Christ nagpa-persecute siya. Isa takot pa trial. Takot. Diba? Hearing pa lang takot na. Takot. Anyway. So, yun ang conclusion, di ba? Sarap, di ba? Jesus Christ is the Messiah, no doubt, di ba? So, yung mga hindi pa naniniwala, hindi pa tumatanggap sa Kanya, let's pray for them, di ba? Kasi, ang linaw-linaw ng ebidensya and the evidence demands a verdict. Amen? And then, syempre, may closing reflection din tayo, no? Kumbaga, application din. Ayaw natin mauwi sa head knowledge lang itong usapan natin. So, malinaw na sa atin si Jesus Christ yung Messiah. So, ano ngayon? Okay, so, ito lang yung takeaway na gusto kong dalhin nyo dito. No? Na sana, kasi nalaman natin na siya yung Messiah, kasi yung mga sinaunang writers ng Bible, yung mga Jews, yung mga early Christians, naniwala sila kasi nakita nila si Christ sa buong scripture. 'Di ba? Binase nila yun sa sa prophecy. Si Matthew yung tinatry niyang gawin, 'di ba? Pine-present niya na si Jesus yung Messiah, na yung entire Old Testament papunta kay Christ, no. So I salute Matthew for doing that. So sana
when we study the Bible, ganun rin tayo. So yung una kong point, just like Jesus taught, the entire Bible is about Him. Therefore, when we read the Bible, we should also see Him in every passage. Sana pag binabasa mo yung Bible, nakikita mo how does it connect to the story of Jesus Christ. Kasi lahat yun papunta doon. Kahit yung Genesis 1 eh. Di ba Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Parang walang connect. Pag binasa mo yung Colossians 1, anong sabi doon, 'di ba? Na all things were created for Him and by Him, o 'di ba? Kumo-connect. Ang ganon. Yung Proverbs saka yung Ecclesiastes saka Job, baka hindi niyo alam connected kay Christ 'yon. Gusto niyo bang malaman paano? Paano? Oh, 'di ba sa Proverbs, mabilisan lang. Kasi yung para maintindihan mo 'yon, kailangan connected yung tatlo, Proverbs, Ecclesiastes, Job. Sa Proverbs kasi ang wisdom niya sinusukoy niya ang mundo is cause and effect. Gawin mo to, ito mangyayari sa iyo, 'di ba? Pag binasa mo yung Proverbs, ganoon yung pattern niya, 'di ba? Obedient son is ganyan, ganito. But a disobedient son is ganito. 'Di ba? Ganun yung Proverbs eh. Ito yung consequence pag ginawa mo, ito yung consequence pag di mo ginawa. So parang pine-present niya cause and effect. Pagdating mo sa Ecclesiastes, biglang kumambyo sa Ecclesiastes. Sabi niya, "Uy, hindi ganoon ang buhay." 'Di ba? Sabi niya, 'di ba? Sabi sa Ecclesiastes 9, parang yung life daw, the race doesn't always go to the swift nor the battle to the strong. Sabi niya, hindi porke malakas ka, automatic winner ka na. Kasi sa buhay, pansinin mo, sabi niya, ang buhay hindi naman laging ganoon. Hindi naman porke pag mayaman ka, lagi ka ng mayaman, di ba? Naghihirap ka din. Hindi naman pag pinanganak kang ganito, ganyan, parang automatic na, di ba? Parang pinanganak kang mayaman ka na all the way, di ba? Parang minsan umiikot ang buhay. So bakit ganoon? So parang nagkokontrahan si Proverbs sa Ecclesiastes ngayon. Ngayon, ang sumagot sa issue na yon, ang tumapo sa debate, yung Book of Job. Kasi kagaya ni Job, righteous siya. O bakit siya nagsasuffer? Di ba? So parang yun yung thesis doon eh, parang ina-explain nila bakit kung tama si Proverbs or tama si Ecclesiastes o case study, bakit si Job is a righteous man, why does he suffer? O pinakita doon na yung suffering hindi dahil yung suffering ni Job hindi yung dahil sa ginagawa niya, dahil yun sa spirit uncontrolled forces like yung si Satan. Pero anong pinoint na doon? Kasi di ba at the end, anong nangyari sa kwento ni Job? Binalik ni Lord yung nawala sa kanya, tinutulungan pa niya. So bakit ganon? Bakit kung yung suffering ni Job hindi niya deserve, bakit yung blessing ni Lord hindi rin niya deserve pero binigay sa kanya? Kasi pag pinagsama mo yung tatlo, pinapakita dito, the world is not run by wisdom na mga ganon na cause and effect. Rather, the world is run by God's grace. Yung tatlong yon, doon lang papunta yon. Kagaya niyan, makasalanan tayo. So according sa wisdom ni Proverbs, pag makasalanan ka, cause and effect lang, dapat kang parusahan, di ba? Cause and effect eh. So kung si Proverbs lang ang tama, lahat tayo ngayon patay, wala sa ating ligtas. Cause and effect. You sin, you die. Di ba? Paparusahan ka. Pero kagaya nga ng cambio ni Ecclesiastes sa hindi laging ganoon. Kasi kagaya ng sinabi kay Job, God is gracious, 'di ba? And yun ang ginawa niya, 'di ba? Nagpadala siya ng savior para iligtas tayo. We don't deserve to be saved. We are sinners. We deserve to be punished. Pero because God is gracious, 'di ba? Nagpadala siya ng savior to save us from our sins. Amen. Thank you, Lord. Nagkasala tayo because we have God and meron tayong chance ulit para ma-save. So, parang yung tatlong yun, pag pinagsama mo, parang pinapakita niya kung paano tayo nag-arrive sa grace ni God. Because salvation is by grace alone, di ba? Through faith in Christ alone. Amen? Mabilis ang preaching yun na. Pero at least na-gets niya, di ba? How it connects to Christ. So, although, parang pag binasa mo siya, parang walang connect. Pero kumo-connect yun. O yung Song of Solomon, kumo-connect din kay Christ yun, di ba? Sex yun, paano kumo-connect kay Christ yun? Pero pag binasa mo doon, pinapakita doon kung paano pinupursue ni God yung tayo. Kasi yung babae, parang tayo yung nawawalang lover doon, di ba? Dumating kasi doon sa part na nawawala yung lover, di ba? Pero hinanap siya, alam ko yung husband yata yung naghanap sa kanya, di ba? Where's my lover? Ganyan-ganyan, hinahanap niya. So, hinanap niya. So, pag yun yung tema ng Song of Solomon, na si God, siya yung lover ng soul natin na hinahanap tayo, despite na wala tayo, sinistik niya tayo. So doon mo mako-connect yung gospel. So you see, di ba, may way talaga, kumo-connect talaga kasi ganun talaga siya. I hope you get my point. Okay ba? Yeah, thank you, Jeff. Yeah, so that's how you should approach the Bible. You should see Christ in everything. Kasi
always, kasi pag ginawa nyo yon, I guarantee you, mas lalo nyong may in love kay Christ kasi mas lalo nyo siyang ma-appreciate kasi all of Bible points towards Him, di ba? So second point, also, since the entire Bible is about Christ, then it is not about us. Yun na nga, yun. So kung tungkol lang Bible kay Christ, hindi yung tungkol sa atin. So itigil nyo yung pag-interpret at pag-aaral ng Bible na parang self-centric, na parang tungkol sa akin to, how does it, tungkol sa buhay ko to, parang yung iba, minsan kasi ganun tayo pag for I know the plans of the Lord, di ba, parang for I know the plans that to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ay, si Lord, ang ganda ng plans sa buhay ko, parang, although wala masama doon, tama naman yun, di ba, pero minsan nagiging ang approach natin, parang pag ini-interpret natin yung Bible, tungkol lagi sa sarili natin, parang ano ba ito, parang saan ganyan, ay, tungkol sa akin to, ay, yung love life ko, ganyan, ay, yayaman na ako, ay, matutuloy na, ay, nothing wrong. Pero kung ganun lang yung laman ng utak mo, I think you're missing the most important point. Kasi pag ginawa mo yun, yun yung mangyayari dito sa warning ni Jesus Christ. Basa ka ng basa ng Bible, pero nami-miss out mo kung sino yung tinuturo niyan, which is si Jesus Christ. And sinong talo doon? Ikaw yun. So itigil nyo yung ganong approach sa Bible na pag inaaral mo, parang laging sa sarili mo nag-a-apply lagi. Parang paano to tungkol sa akin to? Tungkol yan kay Christ muna, no, bago sa'yo. Okay? Wala namang masama i-connect sa'yo pero mas importante, makita mo muna si Kristo doon. You should see your Savior before you. No? Okay? And then pangatlo, and as Christian leaders, ito na, kayo yon, di ba? Kasi lahat kayo, leaders dito eh. Our approach to discipleship and preaching should also be Christ-centric. Always, our goal should be to know Jesus and to make Him known. I hope yan yung pinaka-mantra nyo, general approach nyo sa pagsiserve, no, sa ministry, na this is about making Jesus known. This is not about making us parang good persons or better persons. I mean, nothing masama doon, hindi man masama yung ganun, pero tandaan nyo lang, no, na dapat sa ginagawa nyo, laging yung maano si Jesus Christ, ma-emphasize siya, makilala siya ng ibang tao. Na parang, kunyari sa preaching, ganito dapat yung grading system dyan eh. After mo mag-preach, yung tao ba na in-addressan mo, na prinitchan mo, anong natutunan nila about kay Jesus Christ? Mas na-inlove ba sila kay God? Kasi kung ang ganda ng message mo, pero wala naman silang natutunan about kay Christ, hindi sila na-inlove kay God, hindi sila tumaas yung paghanga nila kay God, I think may mali doon. That's my honest opinion. So walang masama mag-preach ng magandang message, pero most importantly dapat nandun yung pinaka-important, which is si Christ and the gospel. Pangapat, lastly, our studying of the Bible should lead to saving faith in Christ. Otherwise, all our head knowledge of the Bible will just be in vain. Yun ang sinabi ni Jesus, di ba? You search the scriptures because you think they give you eternal life. Kapisado mo na yung Bible. Di ba? Maraming ganyan. Ang daming alam sa Bible, pero hindi nila na-miss nila yung pinaka-importante, which is yung tinutukoy, which is who the Bible is about, which is si Christ. Diba sabi nga ni Jesus, but the scriptures point to me. Akong tinuturo niyan, the Bible is about me. Diba? So sabi niya, ayun nga, dami yung alam sa Bible, akong tinuturo niya, ayaw niyo lumapit sa akin. Na kanina ba yung buhay na yon, yung eternal life, nasa kanya. Kaya sabi niya, yet you refuse to come to me to receive this life. So eternal life is in Jesus Christ. No, so we need to come to Him. We need to abide to Him. So as we close this session, no, na at least nalinawin tayo na si Jesus Christ yung Messiah, then there's no salvation outside of Him. So I hope, no, na sana yun yung madala nyo sa akin after this session, na sa lahat ng ginagawa nyo, sa ministry, sa pagbabasa ng Bible, dapat it's always Christ-centric. Nasaan si Christ sa ginagawa mo? Nasaan si Christ sa binabasa mo? Kasi kung hindi siya nakikita ng tao sa'yo, sa ministry mo, sa binabasa mo, hindi mo rin siya nakikita, then meron kang nami-miss out. Yun lang gusto kong sabihin. And sana mabago yun. No? So, amen? Amen. Ayan. So, any sharing? Bago tayo mag-close in prayer. Alas 9 na. OT na ako. Sorry. Share naman kayo. No one else comes.
Okay, so may tanong dito sa Ate Iti. Importante po talaga yung genealogy familiarity. Oo, no? Minsan ini-skip lang natin yun, no? Pero minsan kasi may reason yun, ba't nilagay nila yun doon? Kasi nga, pag mayroong genealogy, ang purpose kasi nun is to trace the ancestry. Parang tayo, di ba? Pag nag-record tayo ng mga ninuno natin, hindi man natin yun ginagawa para lang kinoconnect the dots natin yun, di ba? Kasi parang gusto natin ipakita na connected tayo sa tao na yun. Parang ganun. So, ganun din sa Bible. They're showing na si ganito connected kay ganyan and so on. So, ayun. O, baka may... Wala, tahimik yung lahat. Siguro din lang sa Book of Ruth na, yung isang maliban sa kinsman redeemer, one thing you learn about Ruth is, we know Ruth is not Jewish, she's not an Israelite, whatever. She's actually a Moabite, right? So, Moabite, yeah. Ang insight doon is, despite being a Moabite, she was saved not because of her ethnicity, but because of her faith. Diba? Yeah. Sabi niya kay Naomi, very good, Jojo. My people, my God, your God shall be my God. Yeah. Diba? So at the same time, siya rin yung naging parang kalula-lulahan ni Jesus Christ as part of his earthly genealogy. So at the end of the day, even though sa Bible it looks like the Bible is kind of ethnocentric with the Israelites. Pero ang makikita mo doon, ang divine agenda talaga ng Diyos is is to draw all men. Kasi God is not ethnocentric. Kaya nga ang emphasis ng Bible sa New Testament is ang ano niyo ng Israel is more of a spiritual, di ba? They're neither Jews or Gentile, nor slave or free. All of you are seeds of Abraham, di ba? So yun yung nako-connect ko dun, bro. Very good. Pero I'm happy na yun nakukuha mo na, Jojo, yung gist ng sinasabi ko na when you study the Bible, tingnan nyo as a whole picture, nasaan si Christ doon. Kasi ma-amaze kayo pag nakita nyo si Christ. Ay, ang galing. Parang gano'n. Ay, parang mas lalo nyo ma-appreciate si Christ. Mas lalo kayo may in love sa Kanya. Kasi makikita nyo nandoon talaga siya. Alam mo yun, parang finding yung game na yun, finding yung nawawala. Finding yung sikat. Yung Finding Nemo. Finding Nemo. Hindi, Finding Nemo. Yung may picture siya, tapos nakatago siya doon sa picture. Hanapin. May ganong laro eh. Pero anyways, parang ganon. Okay. Kala ko yung so sana ganun din kayo na parang hanapin nyo si Kristo sa mga binabasa nyo. Sinandoon siya. Yan. So, overtime na. So, thank you so much for your time, guys. So, let's close in prayer. Pasalamatan natin si Lord sa natutunan natin ngayon gabi. Okay, so dear Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for this time. Thank you, Lord, for the successful lecture, Lord. Ako personally, Lord, lalo ako na in love sa iyo, Lord. I'm amazed lang talaga, Lord, na there's no denying, Lord. Altogether, Lord, everyone here believes that you are the Messiah, Lord. So, I just pray, Lord, na sana yung natutunan namin ngayon, Lord, i-ma-apply talaga namin sa buhay namin. Lalo na po yung Christocentric principle, Lord. Na sana, Lord, makita ka namin sa bawat ginagawa namin, sa pagbabasa ng Bible, sa ministry namin, Lord. And higit sa lahat, Lord, makita ka ng ibang tao, lalo na sa buhay namin, Panginoon, na talagang nakikita sa ginagawa namin, sa pagtuturo namin, si Kristo, Lord. I pray, Lord, na sana mas marami pang makakilala sa iyo, Lord. It saddens me na ang daming tao pala talagang ignorante pa kung sino ka. Hindi nila kilala kung sino ka, Lord. So I pray, Lord, na magamit mo bawat isa sa amin dito, Lord, as your instrument para mas marami pang makakilala sa iyo, Panginoon. Dalhin mo kami sa mga tao na hindi ka pa kilala, Lord, at gamitin mo kami, Lord, para makilala ka nila, Lord. Kasi I believe, Lord, na yun lang talaga ang goal ng life, Lord, is to know you, Lord, and to make you known to the rest of the world, Lord. So again, Lord, this is parang thank you sa paggamit mo sa buhay namin, Lord. And talagang I pray, Lord, na mangyari po yun. No? May your will be done over our lives, Lord. I pray for us a peaceful night, Lord. Makapagpahinga po ang lahat. I pray for a successful and productive week ahead. And I pray, Lord, na sana gabayan mo kami na magkita ulit kami next week as we continue our study of the evidence po about Jesus Christ. So again, thank you so much, Lord. And I pray this in Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Oy, wait lang, picture muna tayo. Oy, sumama ka. Bisan ka lang ng dito. Pwede ka tayo mag-picture. May bisita ako eh. On camera naman. Oy, sama ka. Kaya bakit ha? Oy, galto. Sama na. May kasama ka dito. Atalay sila. Ayan na. Ay, lapit ka. Smile. Ayan na, mabilis lang. Awan. Hindi ka kita. Lagi ka na dyan, Zaya. Si Saya. 1, 2, 3, smile.
And thank you so much. Good night. Good night. Thank you, Thank you, Jeff. Jeff. Ay. Hi, Ingat sa thank you. pag-resign. Pahingaan daw sa'yo.